Oo, at ang ating susunod na topic ay Yon. patungkol po sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon na ng total Pogo ban sa Ayun. Pilipinas. Okay. At dahil po sa napakarami pong mga dayuhang Pogo worker, ano ba yung kahihinat na nila? Ayan No? na. Matapos ang 2024. Nasa linya po natin si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang gabi po. Live tayo sa Riding in Tandem sa balita. Si Henry Glenn po. Hi, ma'am. Hi, good evening. Good evening po. Opo. Ma'am, marami pa rin pong mga dayuhang Pogo worker dito sa ating bansa. Ano ho yung kahihinatnan nila matapos po itong taong 2024? Batay na rin po sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos po. Yes, well, yung mga naiiwan pa po dito, meron pa po silang less than 1 month para umalis po ng bansa. Up until December 31, they are still allowed to voluntarily leave the country matapos po nilang mag-downgrade ng kanilang visa. Pero yung magkakamali na mananatili po dito after the December 31 voluntary period, sila po ay mag-undergo na ng deportation proceeding. Naku, ang mga ilang dayuhan po ba to, Ma'am Dana, ang pinag-uusapan natin? Well, sa ngayon po, ang ina-expect natin na aalis by this month is more or less mga 20,000 foreign nationals of various nationalities. Expected po natin yan to leave by the end of the year. Okay. Pero kung meron nga pong gustong magpaiwan, whatever the reason is, hindi po pwede. They still have to leave the country. Opo. Oo nga, ma'am, yun nga. Malamang may nagtatanong ho sa atin. Ma'am, please, paki-explain nga sa amin yung proseso. For sure, may nagtatanong, ba't ang tagal kasi mapalayas na mga yan? Yan laging sinasabi, ma'am, ng mga komento. Ma'am, bakit ano bang prosesong dinadaanan bago sila talagang mapalabas ng bansa? Yes, alinsunod po doon sa direktiba ng ating Pangulo, binibigyan po itong mga online gaming companies ng pagkakataon para mag-wind down ng affairs nila. Parang close down shop. Kumbaga, sa pagtatayo kasi ng isang kumpanya, maraming documentation, maraming kailangan iproseso. Ganon din po yung pagsasara ng isang kumpanya. At of course, yung individual, yung mga dati pong nagtatrabaho dito sa mga online gaming companies, meron din yung tinitirahan na may kontrata, meron po yan maaaring sasakyan or whatever po na kailangan niya nang i-dispose of or i-let go dito po sa Pilipinas for umalis ng bansa. So dahil legal po silang nagtrabaho dito, tandaan natin, Opo. ito po yung grupo ng mga legal na nagtatrabaho dati dito sa mga online gaming companies. May pagkakataon sila na legal din na umalis po ng bansa at i-wind down ng affairs nila up until the end of the year. Opo. Ma'am, itong bilang bang to ay hiwalay pa doon sa nauna nating deadline noong October, ma'am? Sa mga iba pa yan? Ito po yun. Yan din. Okay. Yes, yung downgrading po nila was supposed to be filed by October, and from then magko-commence yung 59-day period which coincides with the end of the year. So kailangan, after they downgrade, they are given 59 days to leave the country already. So dun sa 59 days na yon, mag-book na ng ticket, magpaalam na po sa jowa, mag-big na ng kanilang mga gamit, and depart the country. Ma'am, paano pag may asawang Pinay? Nako. May asawang Pinoy. Hindi nangyari ito, tandem. Totoo yan, totoo Ma'am, yan. may parang tulad ng mga sitwasyon sa ibang bansa. Nakapag-asawa na siya rito. Nakasawa niya si Henry. Halimbawa, ganun, ma'am. Halimbawa lang yan, ha? Halimbawa lang yan. Paano yun, ma'am? Marami akong kilala niyan eh. Oo, hindi yung ganun. Oh. Yes, kung siya po ay may family na dito, they still have to leave the country alinsunod po doon sa direktiba. But they may return since wala po itong blacklisted. If they, wala po itong blacklisting rather, if they have valid reason to enter the country again. Halimbawa, kagaya po ng case na yan, they have family here, they may have children here already. If they have valid, legitimate reasons to come back to the Philippines, then they may do so po and apply the appropriate visas. But initially, kailangan po muna nilang umalis kasi downgraded na po yung kanilang visa. Ibig sabihin, Ma'am Dana, kahit po yung mga nakapag-comply before the deadline noong October 15, kailangan pa rin umalis ng bansa. Yes, yung requirement po na yun is for them to voluntarily downgrade their visas and leave the country. Kapag hindi po nila sinunod yon, ang consequence po, hindi sila nag-downgrade, hindi sila umalis, blacklisting. Doon po sila mawawala ng opportunity
to come back to the Philippines, which would be very difficult if they have legitimate reason of going or staying here in the country. Opo, total Oo. ma'am, may mga datos tayo diyan ma'am. Mga ilan po ba yung hindi nakapag-comply nung October deadline natin po? Nag-issue po tayo ng cancellation order dun sa mga foreign nationals na hindi po nag-file voluntarily ng kanilang downgrading. Nasa mahigit 12,000 pa rin po ito Nako. sa mga foreign nationals na hindi po nag-comply. So with the order, it requires them to leave the country immediately hanggang sa katapusan po ng taon. So inaasahan po natin na by the end of the year, umalis na po, lumabas na po sila ng bansa. And hopefully, since naglabas din po ng executive order ang ating Pangulo, we hope na it really solidifies yung pangangailangan na lumabas na po sila ng bansa. Huwag na pong magtago, huwag na pong mag-antay ng kung ano-ano pa. Kasi if they insist on remaining here in the Philippines, nang hindi po nagko-comply sa regulations, ay deportation and blacklisting. At mas mapapasama pa po sila sa gano'n. Exactly. Yung mga nahuhuli nga ngayon, ma'am, di ba, ng NBI, lalo na madalas, mas napapasama pa. Itong mga galing daw, ma'am, yung mga nagtatago na, ma'am, sa mga parang condominium, kaya ang hirap daw pasukin, ma'am, di ba? Yan ang mga operation ng NBI ngayon. Yun na nga po yung parang na-observe namin, instead of the usual, the previous ones na malalaking kumpanya na talagang compound na libo-libo ang empleyado, we would receive reports of parang backyard online gaming activities sa condo, Into sa small groups na. sa maliliit na mga areas, which is a challenge din. Kaya malaking bagay din po yung yung citizen information kapag may nakikita po yung mga kababayan natin na parang mga umuusbong na mga ganyan sa kanilang mga areas. I-report po sa immigration, i-report po sa law enforcement, sa kapulisan po, para mahuli po natin, maaresto at ma-deport. Opo, ma'am. Napag-uusapan natin yung pondo, ma'am. Ma'am, kapag yung 12,000 dayuhan na yan, sakaling gusto nila maipa-deport na lang, kaya pa ba nating sagutin yan, ma'am? O sinasagot ba ng pamahalaan yung persang pagpapaalis sa kanila dito sa Pilipinas po? Kapag deportation po, ang cost po niyan, yung ticket and everything, is shouldered by the individual. So yung individual mismo na nahuli po natin na may immigration violation. Usually po niyan, kapag may mga difficulty, tumutulong po ang embahada para makontak ang pamilya, para makakalap po ng sapat na pondo para makalabas po at makabili po ng ticket nila palabas po ng bansa. Meron din pong asistansya ng kanilang government when it comes to logistics and everything. Lipat naman tayo, Tandem, na ibang topic. Doon tayo sa brighter side naman. Tirahin mo, Tandem, tirahin mo. Ma'am, ngayon po ay panahon ng Pasko at marami akong nakikitang mga ibang lahi na, Tandem, no, sa mga paliparan natin. Nag-uumpisa na bang magdatingan na, ma'am, yung mga dayuhang turista na nais ma-experience itong Pasko dito sa Pilipinas po? Ayaw na yata nila ng White Christmas. Totoo. Nila ng mainit na Pasko. Pilipinas. So marami na po, tumataas po yung bilang ng mga travelers natin. But the true peak season po, we will be expecting mga third week, very close to Christmas, up until a week or two after the New Year. Yun po talaga yung pinakamarami na bumabiyahe inbound and outbound po ng Pilipinas. Marami po dyan mga OFW, mga former Filipino that are coming back to the Philippines to spend the holidays. And a lot are also foreign nationals. Nakita natin po medyo mas masigla-sigla na po yung mga paliparan natin itong mga nakaraang buwan. Parang nakaka-recover na po tayo after the pandemic. And very close na po yung figures natin from pre-pandemic period. Opo, sa record po ba natin, Ma'am Dana, mga ilang dayuhan po ba karaniwang dumadagsa po tuwing ganitong season po sa Pilipinas po? Sa arrivals po natin, ang tala natin, total arrivals natin, maybe around 40 to 50,000 a day. Maaari pa pong tumaas yan, siguro pang 55 to 60 something a day po by the second or third week of December. Karamihan po dyan Filipino, but siguro 50-50 halos ang
figures natin ng Pilipino at foreigner na dumadating sa Pilipinas. Yun, Oo. malinaw. Tanya, Ma'am, may nagtanong lang pala dito. Sorry ma'am, balikan lang din yung Pogo. Yun ba raw ho na 20,000 na bilang ho ng mga kailangan daw umuwi sa end of this month, ay ito lang yung mga lehitimo na Pogo noon. Paano naman daw po yung mga illegal Pogo, which is nahihirapan tayo daw i-monitor kung ilan sila? Yung Yan. mga legitimate po, yes, ito po yung mga legitimate Legit. online gaming companies that have also complied and Mm. are downgraded and will leave the country voluntarily. Mm-mm. Yung mga legit po, wala po silang, yung mga illegal po, wala po silang opportunity to leave the country voluntarily kasi huhulihin po yan saka i-deport talaga. So wala po silang chance. Kagaya po nito mga legal na nagtrabaho sa Pilipinas. Kumbaga, ang proseso dito ma'am sa mga illegal na to, talaga mas madaling nang palayasin ito kasi illegal yung pinasok ninyo. Oo. Opo, and with that, blacklisted din po sila. Exactly. Ayan. O yan, napakalino nito. Ma'am Dana, muli maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo lagi ma'am. Anytime po, salamat po, magandang gabi. Yan mga kapuso, si Miss Dana Sandoval, siya po ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ay buti na lamang din tandiman. Hilingan, walang pinoprotektahan.